So, yung ating lesson now is recap lang muna, no? Recap. Yung pinakaunang interest na kinumpute natin was simple interest. Then last meeting, we discussed asynchronously yung compounding interest. So magkaiba yung simple sa compounding interest na yun. Yung simple interest kasi, mas maliit yung nako-compute na interest, expense or income. Samantala yung compound interest, habang tumatagal, yung ating interest na nako-compute ay mas lumalaki. Sa advantage nun, pag ikaw nagpapautang at compound interest ang ginamit, mas malaki interest na makakukuha mo. Sa mga bangko, ang ginagamit na interest method is the compound interest. So, mas malaki binabayaran mo interest sa bangko. So, last week, i-discuss natin yung paano pag-compute ng compound interest using the manual method, using the long hand method of computing. So ngayon naman, ang gagawin natin is compute the compound interest shortcut using tables, using table number 1. So yung ating background and recap ng ating mga terminology na ginagamit sa business. Pag sinabing present value, ito yung amount ng pera na ini-invest mo ngayon. Tapos sa future, lalaki siya. Ibig sabihin, pag gusto mo magkaroon 2,000 pesos in 5 years, nakasama ng interest, magkano i-invest mo ngayon? Yan tinatawag natin present value. Pag sinabi ng future value, pag nag-invest ka ng 2,000 ngayon, magkano yung value niya 5 years from now. So, future value naman yan. Then the number of periods sa ating last meeting, no? So, pag compound interest ginagamit natin sa loob ng isang taon, we can compute the interest in different periods. Pwede isang monthly, pwede isang quarterly, pwede isang semi-annual, pwede isang annually. So, 4 yung ating ginagamit. So, sa buong term ng utang mo or buong term na pinautang mo, ilang beses magko-compute ng interest. Yan tinatawag natin the number of periods. Then, yung interest rate naman, since magko-compute ng interest ng maraming beses sa loob ng isang taon, ilang percent bawat period. So, last time, pag may nakita ko yung interest rate at 12%, understood that is good for 1 year. Pag sinabi natin quarterly, yung 12%, divide mo siya ng 4 na period kasi quarterly. So, yung lalabas, 12% divided by 4, so that is 3. That is 3%. Yan ang tinatawag nating interest rate per period. And don't forget pag interest rate, minsan kakalimutan yung mag-convert ng interest rate into period bago ka mag-multiply. So, example, pag meron kang 8%, you convert first that into decimal number, that is 0.08, before you compute straight. Hindi ka pwede mag-compute ng number, principal, multiplied by the 8%. Convert mo muna into decimal form or number yung 8%. Yun ang mga basic ng computing the interest. Okay, thank you for showing up, Janesil. Buti lang, may kausap po dito ang isa. Recap lang, in-illustrate lang natin dito yung comparison, although this was discussed sa ating asynchronous last meeting. In-illustrate lang natin dito yung pinagkaiba ng simple and compound interest. Bakit ginagamit natin yung compound interest? Itong graph is showing why. Sa unang taon kasi pare-pareho lang yung kinukumpute ng interest natin using simple and using compound. Pero habang tumatagal, as we discuss, habang tumatagal ang ating period, lumalaman ng konti, pag compound interest ang iyong ginagamit, itong dark blue.
That is compound interest na. So, pag mas matagal na yan, mas matagal nagko-compute ng interest, mas lumalaki yung lamang ng compound. So, sa 28th year, ganito na. Hanggang dumabot ang 30th year, ang laman ng compound ay malaking malaki na. Yun ang advantage sa ano. Kasi, di ba, pag na-compute ka ng interest, pinapatong natin bagong interest sa bagong principal. Before we compute, so patong ng patong, di ba? So, habang tumatagal, lumalaki yung principal na minamultiply natin. Kaya ganito nangyari sa ating compound interest na mas malaki yung nag-compute habang tumatagal. And ito yung ating ginamit last time na computing the compound amount and compound interest. Meron tayong dalawang kino-compute. Yung una kino-compute natin yung compound amount. Pag sinabing compound amount, ito yung amount na na-accumulate natin pag nag-invest tayo. Example, in 5 years time, pagka ng value ng iyong pera, that is the compound amount. No? Then, if you want to get the compound interest, so madali lang. Pag nakuha mong compound amount mo, madali na makuha ang compound interest kasi minus lang natin yung principal from the compound amount. 1,000 pesos ngayon, then in 5 years time, naging 4,000. So, yung difference, understood. Yun ang compound interest. So, sa ating computation last time, ganito ang tinuro natin, di ba? Itong basic formula in getting your compound amount. Pag meron kang 1,000 pesos na i-invest, and ang percent is 7% bawat taon, minumultiply lang natin ganito, straight, using the parenthesis. So, isang parenthesis lang kasi nga isang taon lang naman. Over the first year, isang taon. So, isang parenthesis lang. At ang ating sagot yan is 1,070. Yung 1,070 yung compound amount. Yung principal ay yung 1,000. Ang difference is the 70 pesos. Ibig sabihin, you earned a compound interest of 70 pesos sa unang taon. Kung ma-imagine mo pala, no? Pag marami kang beses nag-compute ng interest, example, annually, tapos 2 years. Right? So, ilang parenthesis? Annually, tapos 2 years. Di ba, dalawang parenthesis lang yon? Medyo madali lang, no? Medyo madali pag annually, tapos 2 taon. But if you can imagine, pag ang computation ng interest ay monthly, tapos 2 taon tatakbo yung interest. Ilang parenthesis? Annually, tapos monthly ka mag-compute ng interest. 24. Ibig sabihin, 24 na parenthesis. So, ano napapansin mo? Matagal. Diba? Pag computation pag monthly, tapos 2 taon. So, ganun din, pag ang computation interest ay quarterly, kaya lang 5 taon. So, 20 times din yun. Quarterly, tapos 5 taon. So, 5 years times 4 quarterly. So, 20 times ka mag-compute ng interest. So, medyo matagal bago makuha yung compound amount after 5 years. Right? Pag yung hand method yung ating ginamit. So, ngayon guys, ngayong araw na to, ito yung illustration natin last time. Pag isang taon lang naman, di ganito lang, 1,000 times 1.07. 1,007 ating compound amount. No? Pero pag 2 taon, 1,000 times 1.07 times 1.07. So pag annually pala, ang computation ng interest, kaya lang 10 taon, 10 beses din mag-compute ang interest bago makuha yung compound amount after 10 years. So, matagal. Shortcut in computing. Sabi natin, matagal pag pag maraming parenthesis na. So, ang gagawin natin, shortcut.
ito yung ating quiz mamaya, yung mga walang quiz nakaraan. Sabi ko wala kang quiz nakaraan, so ngayon ko yung babawi ngayong araw na to. So ngayon, ang ating title ng ating lesson now is Computing the Compound Amount, Compound Interest using Table. Using Table number 1. So pakita ko muna yung table na ating gagamitin. Table number 1 ito. Okay? So future value using table number 1. Right? So itong shortcut natin, pag masyadong maraming periods ang ating gagamitin, ito yung ating gagamiting table para hindi na kayo mahirapan mag-compute ng napakarami na parenthesis. So ito, the title of this table is future value of 1. Ibig sabihin, bawat piso mo ay lumalago ang value bawat taon. Depende sa number of interest period. Kasi pag zero year, nakita, ang value ng piso mo, ito lang piso lang talaga eh. Pero after 1 year, yung piso mo ay lumalaki sa 1.0100 pag 1% ang nadadagdag na interest. Right? So pag 2 taon, pag 2 interest period, sa 1.0201. Pag 3 taon, or depende, no? Itong mga 1 dyan, or 2 or 3, it means the interest period. Pwede siyang monthly, pwede siyang quarterly, pwede siyang annually. At yung interest rate na gagamitin, depende rin, no? Kasi mayroong 1%, mayroong 2%, mayroong 3%. So assuming na yung pera mong piso ay mag-earn ng interest na 6% bawat taon. So after 6 years daw, yung value ng piso mo ay 1.3401. So paglago ng piso bawat taon. So magagamit mo to if you want to compute yung value ng pera mo. Depende sa number of period, itong column na to, at depende rin sa interest rate na ginamit. Okay? So example, magkano ang value ng piso mo pag yan i-invest sa loob ng 10 taon? Hanapin yung 10 taon nandito, 10. Okay? Tapos ilang interest? Sabihin natin 9%. So ito yung dito sila nag-minute 10 years tapos 9%. So after 10 years at 9% interest rate per annum, yung value ng piso mo ay magiging 2.3674. So ganun yung gamit ng table na to. Bawat piso meron siyang katapat na value depending on the interest period and interest rate na gagamitin. Right? Sir, yung 10 ba ay palaging annually? Hindi. Yan ang number of interest period. So pwede siyang quarterly, pwede siyang example, pag sinabi natin 4 na quarter, hindi dito yan. Depende kung gagamitin interest period eh. Pag sinabi natin 12 months o dito 12 months, pwede rin siyang 12 years kasi ito ay hindi siya taon. Ito ay number of time or interest period. Right? So itong table na to guys ay this is just a portion of a table. Malaking table eh. Maraming pages ang table na to. Kasi pwedeng yung interest period yun masyadong marami. Example, 50 years, 70 years. So ito ay kinat lang natin para mabasa ng maganda. Kasi pag nilatag ko dito yung buong table, maliit na yung size niya. Baka hindi masyadong makita na sa on your end. Pero if you want to know yung complete table, you can browse the internet. I-type pa lang yung future value of 1 sa yung Google. Lalabas yung table na ganito. So marami sa internet na ganitong table. Ito ito yung inyong hanapin sa Google. Future value of 1. Kita mo yan sa Google. Maglalabas yan ng table. Ganito. Kompleto siya. Ito kasi parang kalahati lang siya. Ito para i-present yung itsura ng table.
Alright, so paano siya gagamitin? I will move sample. ₱1,000 ang iyong investment Okay. Tapos gusto mong malaman yung kanyang value after 2 years. After 2 years at 7%. Sabihin 2 years. Tapos 7% per annum. So, to be compounded annually yung ating gagamitin. Ayan. Okay? So, paggagamit mo yung table sa pag-given yung interest period 2, tapos yung 7% natin. Ayan. Pero guys ito ay depende kung anong binigay nating interest period. Ito ay hindi palaging nandito kasi example pag sinabi nating ang interest period is 12%, tapos to be compounded quarterly. 12% to be compounded quarterly. Ang una yung hanapin, ilang beses at isang taon lang 12% to be compounded quarterly, tapos isang taon lang. So ilang beses mag-compute ng interest? Quarterly, tapos isang taon lang. Diba 4 na beses? So mag-compute ng interest. So 4 times. So hanapin mo dito yung 4. 4 times. 0, 1, 2, 3, 4. Okay? So ito yung 4. Next mong hanapin ay yung interest rate per period. Alright? O sabi natin, 12% isang taon to be compounded quarterly. Alright? So ilang percent bawat quarter? Ilang percent bawat quarter? 12% annually to be compounded quarterly. So ang tanong, ilang percent bawat quarter? So 3% kasi 12% divided by 4. So 3%. Okay? So hanapin mo lang ngayon. Diba number of period, interest period 4. Tapos hanapin mo yung 3%. So dito sila nag-meet. 1.1255. 1.1255. Ibig sabihin itong 1.1255, ito yung gagamitin mo na factor to get the compound amount. So pag 10,000 in-invest mo, 10,000, tapos to be compounded quarterly at 3%, ang gagawin mo lang ngayon, 10,000 multiplied by 1.1255. Automatic, yan na yung compound amount. Hindi ka na nagpa-parenthesis. 10,000 multiplied by 1.1255. Kasi pag longhand ginamit natin, ang gagawin mo, 10,000 multiplied by parenthesis 1.03, parenthesis 1.03, parenthesis 1.03, parenthesis 1.03. Apat. Pero pag itong ginamit mong table, isang multiply na lang. 10,000 multiplied by 1.1255 ang iyong gagamitin. Okay? So dito, tingnan mo to sa itong sample natin. Nag-invest ka ng pera 1,000. To be compounded annually. Ilang percent bawat taon? 7%. Ilang taon? 2 taon. Okay? 7% annually. To be compounded annually. Ilang taon? 2 taon. So, una natin itatanong, ilang beses pag-compute ng interest? 2 beses. Ilang beses, Grace? Kasi annually, tapos 2 taon. So, 2 beses. So, hanapin mo yung 2 beses dito. Hanap mo yung 2. Kasi ibig sabihin na itong column na to,
Ilang beses magko-compute ang interest? Sabi ni Leslie, 2. Right? O, di ba nakita mo natin yung 2. Next natin hanapin yung interest rate. 7% per annum. So, ilang percent bawat interest period? Yung formula natin, to get the percent na gagamitin bawat period, percent per year divided by kung anong period ang gagamitin, quarterly, annually, monthly. Di ba 7% ang ating annual? To be compounded annually. So magkano? 7% divided by 1. Bakit 1? Kasi annually nga. Di ba? So 7% divided by 1, that is 7%. Right? So nakita na natin yung 2. Next natin hanapin natin yung katapat niya na 7%. So ito. Kita nyo? 1.1449. Right? Din itong ang multiply nyo doon sa 1,000. Itong nasa taas. 1,000 multiplied by 1.1449. So pag binultiply mo yan, ang sagot mo ay 1.145. Right? Yan na kaagad ang iyong compound amount. Ano napansin nyo? Di na tayo naggumawa ng napakaraming parenthesis manually. Kasi automatic, itong 1.145, yun ang compound amount. Okay? So therefore, magkano ang compound interest? 145. Kasi ma-minus na natin yung compound amount minus the principal na 1,000. So 145 pesos ang compound interest. So ibig sabihin, pag nakuha mo ng compound amount, madali mo na makuha ang compound interest. Yung difference lang yan eh. Yung dalawa. Right? So, natin, sample pa tayo dito. Ito. A problem. Julie Miller wants to know how much is her deposit na 10,000. Magkano value ng deposit na 10,000 after 5 years? Okay? If to be compounded annually at 8%. So ito, 5 years. 8% compounded. Compound annual interest rate, 8%. So, ganun din, hanapin na rin natin. So, ilang beses mag-compute ang interest kasi annually naman to. So, first. Tapos, yung ating compound interest is 8%. Di na tayo nag-divide, no? Kasi divided by 1 naman palagi pag annually. So, 5 years, 5 times interest period. Tapos, 8%. So, yun ang hanapin natin sa ating table. Ang I is 8%. Kasi madali pag annually, no? Divided by 1 lang yun. Automatic. Yan yun. 8%. Tapos yung N or the number of periods ay 5. 5 years kasi annually. So yung 5 years, nandito. Yan, 5 na. Then, hanapin mo yung kanyang katapat na 8%. 5, 8. So ito. 1.4693 yung factor na ating gagamitin. Okay, 1.4693 pinagtapatan natin 555 hanggang makaabot sa 8%, 1.4693. Itong 1.4693 ito yung factor na gagamitin natin. Multiply natin sa 10,000 para makuha ang compound amount. So 10,000 multiplied by 1.4693. Ang sagot after 5 years ang pera mo ay magiging 14,693. Ito yung future value ng pera mo or the compound amount. So, ang compound interest is 4,693. Kasi may minus lang natin. Yung compound less the principal. Yan, so, basta tama yung factor gagamitin mo. Kung yung compound amount. No? Kaya lang, baka magkamali ka sa pagganap ng factor kasi mali ang iyong interest period or mali ang iyong interest rate per period na ginamit. So, dapat naman. Okay, may sample pa tayo dito. Ito. Problem. Si Joe Miller wants to know how his bank deposit of 10,000 today will become, magkano daw ang magiging value ng kanyang 10,000 kung ito i-invest niya and to be compounded quarterly at annual interest rate of 12%
sa loob ng 2 taon at 3 taon. So ganun din guys, we're going to look first at the ilang interest period, ilang beses na mag-compute ng interest. Yan yung N. Right? O diba, to be compounded quarterly. So isang taon daw, 4 na beses. Diba? Inakalagay sa problem, 3 years yung investment. So 4 quarters compounded. So 4 times 3. 4 quarters times 3 years. Okay? So 12. Ang N natin is 12 or the number of interest period ay 12. 12 times na magko-compute ng interest or 12 times mag-earn ng interest yung investment ni John Doe Miller. Yan yung N12 na. So itong 12, hanapin mo sa dito. 12. So yun, 12. Pag nakita mo na yung 12, steady ka lang dyan sa 12. Next mong hanapin yung interest rate per period. Diba 12% per year? Right? Ito ay compounded quarterly. Sa bawat quarter, ilang percent? So just divide 12% by 4. So ilang percent? 3% per quarter. So hanapin mo dito yung 3%. Okay, so pagbanggain natin yung 12 tapos yung 3. So 12, hanapin na 3%. So nandito siya. No? So ang factor na gagamitin is 1.4258. 1.4258. Yan ang factor. So ito yung i-multiply natin sa 10,000 to get the compound amount. So 10,000 multiplied by 1.4258. Yung factor na kinuha natin sa table. And the resulting product is 14,258. So that is your compound amount or your future value. 14,258. So therefore ang iyong compound interest is 4,258. Okay? So compound amount minus the 10,000 principal. So ganun ginagamit ang table number 1. Tapo lang to ha. Ang table mahaba. Madokling kayo sa table. Okay, let me see if mayroon pang sample dito. Wala na. So more sample. Nakuha na natin yung sa quarterly tapos annual. Okay, so principal 25,000. Okay. And to be compounded monthly. Tapos tapos ang interest rate is 24% per year. Automatic ha, 24%, that is good for 1 year. So, pero ilagay natin na per year yan. Okay. Tapos, investment period, 6 years. Ano lang, sige, 1 year lang. 25,000 to be compounded monthly. So, ibig sabihin, monthly mag-compute ng interest tapos 24% per year tapos isang taon. Right? So, lagyan natin dun sa ating table. Tapos sa table lalagay ito. So, yan. Right? Yun. Okay. Unang kukunin natin ilang beses mag-compute ng interest. Po. 12, sir. 12. Galing-galing naman. 12%. 12 times. Yung 12 times hanapin natin dito. So ito yung 12. Okay? Then next natin hanapin yung interest. So ilang interest 2%, sir. rate per period? 2%. 2%.
Kasi 24% per year, divided by 12 kasi monthly. So 2%. Right? So 12, nandito siya, 12. Tapos 2%, nandito siya. So magkano yung factor na ating gagamitin? 1.2682. So therefore, 12682 ang ating ipang-multiply dito sa 25,000. 1.2682. So, i-multiply straight. Okay, so madali mag-compute ang interest pag nakuha niyo na ang compound amount kasi i-minus mo na niyo. Right? O, di ba? Ganun sa kadali. Pag multiply ka lang, basta ang technique, alam mo yung tamang interest period, tapos yung kanyang tamang interest rate per period na gagamitin. Okay? O, sample dito. So, paano pag lumampas? Diba? Sample. To be compounded annually. Tapos, 30 years. Wala na sa table, di ba? Wala na sa table. E sabi ko kanina, ito ay portion lang ng isang big table. Pero pag tinry po sa Google, yung future value of 1, bibigyan kanya ng kompletong table na mas mahaba. Hindi lang siya hanggang 20. Right? O, try nyo nga. Try kung makita sa Google. Type nyo, future value of 1. Kung makikita yung table na complete, na mas marami, future value of 1 table. Hanggang 50, di ba? Ibig sabihin yan, guys, kahit abutin ng 50 times kung magko-compute ng interest, magkukuha mo yung factor na gagamitin. 120 nga, meron ba? 120. Pwede ba ang 120? Oh yes, pwede 120. Kasi pag monthly ang ating computation ng interest, tapos 10 taon, 120 times yan. Pag-compute ng interest. So you can you imagine, pag 120 pag monthly, tapos 10 years, 120 times ang compute ng interest. Can you imagine? Ang dami ng parenthesis. Kaya ginagamit natin ang table. Future value of 1 table. Naghanap kayo kasi ito gagamitin niyo mamaya. Future value of 1 table. Depende makakuha nyo May mga tables na malabo. May mga tables na na malinaw. May mga tables na maikli lang. Tapos meron ding kompleto. Yan pag nag-type po marami siyang table na pwedeng gamitin. Okay, so ganun ka dali mag-compute using table.